Isang mapagpalang araw po ng Martes, October 21, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag kong kakalimutan muna na i-like ang ating YouTube channel at pahita rin ng notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyang update po natin, ay nakalabas na po ng ating para at nakalayo na ang bagyong Ramil. At ito'y wala na pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero patuloy pa rin tayo makakaranas ng medyo masasamang panahon bandang hapon dahil po yun sa banta ng easterlies at mga localized thunderstorm. Ngayon, titignan din natin kung may panibagong low pressure area or bagyo na mabubuo sa mga susunod po ng mga oras. Bago na rin alamin yung ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, ay alamin muna natin yung ating forecast weather condition ngayong araw po ng Martes. Dito sa may Batanes, patuloy po makakaranas, no? At meron pong weather condition yung lugar na yan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies o yung mainit hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. So possible impact pa rin yan yung pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. Samantalang dito naman po sa area ng Bicol Region, sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, daris po ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, ang weather condition po sa mga lugar na yan ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. So posible pa rin ang pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang ang ilang bahagi naman po ng ating bansa na hindi ko nabanggit dyan sa may Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy ding maaapektuhan ng mga local thunderstorms. So yung mga localized thunderstorms, madalas po yan nagpapaulan bandang hapon na. Lalo na ho kapag ganitong meron tayong easterlies or mainit na hangin. Yung mainit po na hangin lalo na sa umaga, sa tanghali, yung pag-evaporate ng init nila, no, sa taas. Yan po ay nabubuo at bandang hapon, yan po ay bumubuhos bilang isang malakas na pag-ulan. So kasama na nun yung epekto ng mga localized thunderstorms. So maging handa at mag-ingat pa rin tayo sa posibleng malawakang pag-uulan dulot po ng thunderstorm lalo na po sa hapon at sa may bandang gabi. So ngayon, tignan na muna natin yung tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Sa week 1 natin, so October 20 hanggang October 26, wala po tayong nakikitang panibagong bagyo o low pressure area na papasok sa loob ng ating bansa, no? Sa susunod na mga araw o 2 hanggang 4 na araw, wala pong bagyo. So safe tayo na gumala, maglaba at mamasyal kung kinakailangan yung mga papasok, no? Yung iba may pasok na yung iba wala pa rin dahil sa banta nga po ng mga aftershocks at influenza, pero maging alerto pa rin. Sa week 2 naman natin, October 27 yan, hanggang sa November 2, May, nakikita tayong low pressure area na low chance na maging tropical depression at manggagaling po yan sa may silangan po ng Mindanao. So maging alerto at maging handa sa possible na impact nito kapag ka naging isang ganap po na bagyo. Pero sa ngayon, medyo malayo pa naman ito, no? At may mga pagbabago pa na pwede pong mangyari. Ngayon, may nagtatanong na naman sa atin, ano daw yung pangalan ng susunod na bagyo. Kaibigan, wag mo muna alamin kasi kakatapos lang ng bagyong Ramil eh. Wag muna natin isipin yung pangalan ng susunod na bagyo dahil pahinga muna tayo, no? Wag muna tayo magpa-stress kasi yung mga kababayan natin na ibang natamaan talaga dyan sa may Central Luzon, ilang bahagi ng North Luzon, yung mga lugar dyan na tatamaan ng bagyong Ramil, hanggang ngayon medyo baha pa rin sila. Hindi man ganun kalakas yung hangin, pero yung pag-uulan naman ng bagyong Ramil, nagiging consistent, no? Kahit signal number 1 at signal number 2 lamang, grabe naman ho kung magpabaha. So, wag mo munang alamin at yun, tulad na aking sinabi, sa week 2, bago magkatapusan ng October at possible sa first week ng November, may mabubuo po tayong kumpul ng kaulapan o low pressure area pero low chance na maging isang ganap po na bagyo. So tulad na aking sinasabi, maging alerto, maging handa. Wala mang bagyo pero meron pa rin tayong weather system na minomonitor, easterlies at mga localized thunderstorm. Sa ngayon kabayan, yun muna ang update natin. And please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.